Z, laging umiinom ng Santon Plus Gold. Kaya ano pang hinihintay nyo, katropa? Subukan mo na rin. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting! Exciting time mga katropa, ganap na pong 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, Nara Mayor Danao ng Nara Palawan kinwestiyon ang pamalang pananawigan kung papaano ipapatupad ng maayos ang 17 pesos na presyo ng palay na hindi malulugi ang mga magsasaka. Kami namimili na ng palay. Matanong ko po sa inyo, sila ba? Namimili ba sila ng palay? Nagkaroon ba sila ng abilidad na sila ay gumawa ng paraan para makatulong sa farmer? Mahigit 800 na paaralan sa Palawan, karamihan walang kuryente at silid-aralan ayon kay Governor Alvarez. A lot of them still have no kuryente. And then even from Department of Education, we did not even have one classroom from the GAA for 2025. Board Member Al-Iba, hinamon naman si Philippine Looper Ferdinand de la Merced na mag-public apology sa ginawang pahayag na pinabayaan siya ng LGU Batarasa. Dapat mag-public apology siya. Ngayon, kung mapanood to ni Mr. Looper natin, si Ferdinand de la Merced, dapat mag-public apology siya. Hinihiling kung mag-public apology siya sa ginawa niya. 4 na kabahayan tinupok ng apoy kahapon sa barangay Bagong Sikat ang mga nasunugan o apila ng tulong. Walang natira pati sa kanto. Simot ko lahat. Walang natira pati pera ko. Wala. Naubos ko lahat ng pambayad namin. Wala kahit piso natira. Samantala sa atin naman po ang balitang regional, 24 katao arestado naman sa illegal mining sa Misamis Oriental. Sa balitang national, si BCP nais makipagtulungan sa gobyerno, civil society para sa mas maayos na serbisyo sa mahihirap. Sa atin naman po ang balitang international, Netanyahu mas prioridad na madisarmahan na ang Hamas kaysa muling ayusin ang Gaza. Sa balitang showbiz, Raymart Santiago itinanggi ang paratang na sangkot siya sa umano'y pagdukot sa mga anak ni Claudine Barreto. At sa atin naman po ang balitang sports, Alex Iyala tinalo ang Russian tennis player sa simula ng Filipino Women's Open. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo,
Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Express Balita sa Umaga. Balitang bukan. Takoy na po natin mga kabayan, mga katropa, ang mga detalye ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Kino-question ngayon ni Mayor Herandi Danao ng Nara, Palawan kung paano maisa sa katuparan ng pamalang panlalawigan ang itinakdang presyo na 17 pesos kada kilo ng palay sa Palawan kung ito ay mataas ang kalidad. Ayon pa sa naturang alkalde, may iba't ibang uri ng at kalidad ang mga palay at kung umaabot sa kalidad na nagkakahalaga ng 24 pesos kada kilo at hindi umano makatarungan na bilhin ito sa mas mababang presyo. Inilahad din ito ang pangamba kung mapapasunod ng pamahalaan ang mga pribadong buyer sa itinakdang presyong 17 pesos. Sinabi pa ni Mayor Danao na napipilitan umanong ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga aning palay kahit mababa ang presyo upang maiwasan lamang ang pagkasira nito. Iginiit ni Danao na matagal nang sinasabi ng pamahalaan ang suporta para sa mga magsasaka ngunit kulang umano sa konkretong aksyon. Nilinaw rin ito ang pamimili ng palay ng lokal na pamahalaan ay ginagawa hindi bilang negosyo kundi bilang tulong sa mga magsasaka. Samantala, nananawagan rin si Mayor Herandi Danao na tangkilikin ang lokal na bigas ng Palawan sa halip na imported dahil naniniwala ito na mas mataas na kalidad ang bigas sa Pilipinas. Yun nga ang sinasabi ko sa iyo, sir. Kami namimili na ng palay. Matanong ko po sa inyo, sila ba? Namimili ba sila ng palay? Nagkaroon ba sila ng abilidad na sila ay gumawa ng paraan para makatulong sa farmer kapag pamagitan 17 pesos per kilo? Namimili ba sila? Kami po sa ngayon, sir, nakatutok muna kami sa Nara kasi kung hindi namin tutulungan yung Nara, kawawa talaga ang kalalabasan. Ngayon po, siguro gusto kong iparating sa lahat ng mga namamahala o namumuno sa mga munisipyo na tulungan talaga natin yung ating mga magsasaka. Hindi lang po magsasaka, pati mangingisda. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Nara Mayor Herandi Danao sa panayam ng XFM Palawan. Samantala, sa usapin naman ng Kalitigas Irrigation Association, hinihintay pa ang pagbawi ng kanilang endorsement na unang itinulak ng barangay at inaprubahan ng dating nasa Sangguniang Bayan. Ayon kay Mayor Herandi Danao, wala pa unong naibabalik ng Sangguniang Panlalawigan sa LGU Nara ang naturang endorsement upang muling maibigay sa barangay matapos ma-override ng konseho ang desisyon. Samantala, maliban dito, nilinaw din po ng alkalde na ang aktibidad sa barangay Bato-Bato at Malinaw ay nasa yugto pa lamang ng exploration at hindi sa mining operation. Yung bawiin yung
endorsement na yan. Oo. Hinihintay namin yan sa probinsya na ibalik sa amin yung endorsement na yan. Oo. Dahil yan ay endorsement ng barangay. Endorse po namin sa Sanggunian. Oo. Dahil moratorium. Ngayon namin inaalam kung ano po yung pangil ng moratorium na sinasabi nila na yan. Ngayon hinihintay po namin ibalik nila sa amin yan, yung endorsement na yan, at ibabalik namin sa barangay. Binito ko po yan ay inubiray ng council ng dating mga konsiyo. May bato-bato at malinaw. Oo. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Mayor Herani Danao ng bayan ng Nara, Palawan. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po ito sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lugar. Samantala, mahigit 800 ng paaralan sa lalawigan ng Palawan ang nahaharap pa rin sa matinding kakulangan sa pasilidad, kung saan karamihan ay walang kuryente at sapat na mga silid-aralin simula nitong mga nakalipas na taon. Ayon kay Palawan Governor Ami Alvarez, 97 milyon pesos lamang kada taon ang pundong inilalaan para sa sektor ng edukasyon sa lalawigan at kulang upang tugunan ang lawak ng pangangailangan ng mga paaralan, lalo na sa mga liblib na barangay. Aminado si Governor Alvarez na malaki ang hamon na kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon, ngunit tiniyak niya na patuloy na maghanap ng paraan at karagdagang pondo upang matugunan ang kakulangan, lalo na sa sektor ng edukasyon at infrastruktura. Education as well, our special education fund. Of course, you know, it was so sad kasi when I found out na we have over 800 schools all over Palawan. Almost half are in Gida areas, right? A lot of them still have no kuryente. And then even from Department of Education, we did not even have one classroom from the GAA for 2025, which is so sad. Diba? So, and then our special education fund is only 97 million for 1 year. Tinig po ni Palawan Governor Ami Alvarez. Samantala, umabot sa 38 milyon pesos ang nagastos ng pamahalaang panlalawigan para sa provincial meet, habang 10 milyon pesos ang inilaan sa programang Batang Pinoy. Dagdag pa ni Governor Alvarez na apektuhan ng malaki ang infrastruktura ng lalawigan matapos manalasa ang Bagyong Tino nitong nakalipas na taon na nagdulot ng tinatayang 400 milyong pesos halaga ng pinsala. Samantala, may kabuuang 6 bilyong pesos Development Fund ang pamahalaang panlalawigan sa loob ng isang taon, ngunit paliwanag ng gobernador na malaking bahagi nito ay napupunta sa pagbabayad ng mga lumang utang, kabilang mga loan ng mga dating administrasyon. Dahil dito, tinatayang 600 million pesos na lamang ang natitirang pondo para sa mga proyekto sa infrastruktura sa buong lalawigan ng Palawan. Mahirap umano pagkasyahin ang naiwang pondo para sa infrastructure, lalo na sa maraming munisipyo ang lumalapit na maisaayos ang kanilang kilo-kilometrong daanan, partikular na ang nagtrending na lubak-lubak na daanan sa bayan ng Rojas, Palawan. Explain ko na lang sa inyo, like for example po yung development fund ng province, even if our budget is around 6 billion for the whole year, from all the loans from my father's time at kay last Governor Socrates, now nabot ko almost half yung amortization. So ano na lang naiwan sa Palawan for infra, 600 million, right? So another na naman, setback na naman po tayo. Ano magagawa ko sa 600 million? I can't. It will all go to infra. Pero syempre, lahat ng munisipyo naghihingi. Isang provincial road lang sa Rojas. Ilang kilometro na yun? 30 kilometers. Diba? Isa pa lang yan. Tinig pong muli ni Palawan Governor Ami Alvarez.
Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Balitang Buka. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:23 na po ng umaga, karagdagang balitang lokal pa rin. Itinanggi at ikinadismaya ni 2nd District Board Member Al Nasir Iba ang inilabas na pahayag ni Philippine Looper Ferdinand de la Merced na pinabayaan ito ng lokal na pamalaan ng Batarasa kaugnay ng isinagawang founding anniversary nitong araw ng Lunes. Ayon kay Board Member Iba, ang accommodation na ibinigay kay self-proclaimed Philippine Looper ay may kasamang breakfast kaya may pagkakataon umanong makakain nito bago lumahok sa parada. Dagdag pa niyan, may nakahandang pagkain at inumin sa dulo ng parada na maaaring kunin ng sinumang nakadalo sa natura pong parade. Sinabi rin ng naturang opisyal na maging siya ay hindi rin umano nakaalmusal sa naturang aktibidad dahil sa naging abala na ang LGU para sa paghahanda ng kanilang founding anniversary. Matatandaan sa inilabas sa pahayag ni tinaguriang o self-proclaimed Philippine Looper Ferdinand de la Merced ay dismayado ito matapos umano siyang mapabayaan ng LGU Batarasa na naging abala para sa concert naman ni Elias JTB sa naturang munisipyo. Sa pinabayan, kasi pagdating niya ng Batarasa, di ba, grabe yung mga tao, ni-welcome siya. Tapos sinamahan pa siya ng ating LGU, ng police, ng NDRR, hanggang doon sa makarating siya sa Buliluyan, di ba, sinamahan siya para in case na may bakit hindi siya nahilo yung time na yun? Di ba, naglalakad siya sa initan, di ba, magmula Puerto hanggang doon sa Batarasa, hindi naman siya nahilo. So, hindi yun, tingin ko, hindi naman nangyari yun na nahilo siya. Kasi bumalik pa siya, pumunta siya ng Brooks, sabi niya, nahilo siya. Siyempre, in-invite siya, gusto niya manood kay Elias, siguro nagtampo siya na hindi na siya nabigyan ng masyadong ng atensyon nung dumating na si Elias kasi busy na po yung LGU. Ang naging pahayag po ni 2nd District Board Member Al Nasir Iba. Samantala, hinamon rin ng naturang bukal itong si Ferdinand de la Merced na mag-public apology sa kanyang ginawa na sinabing pinabayaan siya ng lokal na pamalaan ng munisipyo ng Batarasa. Ito ay sa kabila po ng mainit na pagtanggap ng maraming Palawenyo ay nagawa pa rin ni Philippine Looper na magsabing pinagutuman at pinabayaan siya sa bayan ng Batarasa na wala naman umunong katotohanan. Sinabi pa ni Board Member Iba na dapat magpasalamat pa si Ferdinand de la Merced dahil kahit hindi celebrity ay inimbitahan pa rin ito sa parada ng founding anniversary ng Batarasa at dapat inunawa na lamang nito kung bakit lahat ng atensyon ay nakatuon sa concert ng bandang Elias JTB na pangunahing bisita ng munisipyo sa ginanap na selebrasyon ng kanilang bayan. Dapat mag-public apology siya. Ngayon, kung mapanood to ni Mr. Looper natin, si Ferdinand de la Merced, dapat mag-public apology siya. Hinihiling kung mag-public apology siya sa ginawa niya. Hindi naman nagkulang ang LGU para sikasuhin siya sa simula pagdating niya hanggang nakabalik siya galing Balaba. Diba? Kahit sino ba naman na 62nd founding anniversary, big event, tapos sa dami ng tao, tapos may malaking concert for the first time sa Palawan na may darating banda katulad ng Elias. Talagang siyempre yung attention nun doon na talaga hindi naman katulad ng mga celebrity, di ba? Okay lang sana kung invited siya as celebrity, yun, pwede siya magreklamo na gano'n, mayroon siyang napabayaan siya. Muli po mga kabay, mga tropa, ang tinig ni 2nd District Board Member Al Nasir Iba. Express Balita sa Umaga. Samantala, sumiklab ang isang malaking sunog kahapon ng Martes, Enero 27, 2026 sa Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Batay sa ibinahaging video ni Mark Christian Umpad, nagsimula ang sunog bandang alas
3:35 ng hapon sa kanto pababa ng Liberty Quezon na mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Ayon kay Barangay Captain Alberto Alib, nagsimula lamang ang sunog sa maliit na usok bago ito biglang lumakas at kumalat. Sa inisyal na ulat, 4 na bahay ang nasusunog, kabilang ang isang bagong sasakyan na nadamay sa insidente. Patuloy na inaalam ng BFP ang dahilan ng kabuoang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Hindi ko sir kung abutin si Binting. Uy, oo. Hindi, nakakalakad pa ba o ano ka? Sir, malakas pa. Malakas pa naman. Siya po sir siya po yung secretary ng senior. Siya po. Oo, senior citizen ng Barangay Bagong Sikat. Yes po. Opo, oo. So, sinasabi ka sa unang bahay, wala pong narinig na pagsabog o anumang pagputok? Sir, wala naman. Pero yung medyo na lumaki na, baka may mga gasol na sir pumutok. Okay. Nung malaki na. Opo, yung malaki na. At siyempre, yung investigasyon, hayaan na natin sa ating mga taga-Bureau Fire, ano ka? Yes sir. Oo. At ano po masasabi nyo? At yung ating po taga-CSWD, andyan na po agad? Sir, hindi ko pa sir napansin. Baka nandun na sir sila sa taas. Kasi Ayun. dito pa kami sa baba. Tinig po ni Kapitan Alberto Alib ng Barangay Bagong Sikat. Nanawagan ng tulong si Nanay Joy, isa sa mga residenteng kabilang sa mga nasalanta ng sunog. Ayon sa kanya, walang natirang gamit sa kanilang bahay at lubos nilang kailangan ang tulong lalo na sa pagkain, damit at pansamantalang matutuluyan. Simot ko lahat. Walang natira, pati pera ko. Wala. Naubos ko lahat ng pambayad namin. Wala kahit piso natira. Yung walang bahay. Yan po sa kantong-kanto mismo. Sa gusto po. Yung may mga tanim. Paalis ko lang po nagsundo sa apo ko sa pilot. So walang tao sa bahay nyo, nangyari Yung pamangkin ko lang po naiwan doon. Siya po nakaupo lang po. Nagsiselfone po kasi nga po bukas pa mag-immersion po siya sa Tinig po ni Nanay John na kabilang sa nasunugan. Express, balita sa umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras ay ganap na po nga alas 6:30 ng umaga. Samantala, karagdagang mga balitang lokal, dakoy naman po natin ang ating naman po mga kasamahang mga field reporters. Unahin muna natin ang bayan ng San Vicente kung saan 15 bansa indo pong lumahok sa isinasagawang surfing festival sa naturang bayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Mga surfers mula sa 15 bansa ang lumahok sa isinagawang surfing festival sa bayan ng San Vicente, Palawan. Ang nasabing aktibidad ay formal ng sinimulan kahapon, Enero 27, at magtatagal hanggang buwan ng Pebrero 8 taong kasalukuyan. Ayon sa mga organizers, ito na ang pinakaunang national at international surfing competition na ginanap sa Palawan. Sa opisyal na pagbukas ng nasabing aktibidad kahapon, nagpakitang gilas ang Marine Battalion Landing Team 7 sa pamamagitan ng kanilang skydiving exhibition bago pa man inumpisahan ng isang programa pagbubukas na dinaluhan ni Mayor Ramir Pablico at sinaksihan ng mga manonood, local surfers at mula sa iba't ibang bansa, mga estudyante at event organizer at maraming iba pa. Inanyayahan ang lahat ng saksihan ng makasaysayang festival ngayong taon na matatagpuan sa Alimanguan, San Vicente, Palawan, kung saan masaksihan ang magpapakitang gilas ng mga surfers sa kompetisyon, men and women shortboard, men and women longboard at junior surfers division. Samantala, ang aktibidad na ito ay suportado ni LGU San Vicente, Philippine Sports Commission, TIESA at mga negosyanteng lokal at national. At yan ang balita natin sa inyo ng Sandro Blas Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express, balita sa umaga. Samantala, isang tricycle driver sa Quezon, Palawan na hininalang nakainom, nagpahabol sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report.
Sa presinto na nagpahimasmas ang isang tricycle driver na hinihinalang nakainom habang nagmamaneho at di umano'y nagpahabol pa sa mga otoridad sa Sitio Underground 1, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, Enero 27, 2026, pasado alas 3:39 ng hapon na kung saan makikita sa bidyong kuha ng ilang residente sa lugar ay bahagyang paghiwang-giwang ang lakad ng driver nang pinasaka ito ng tauhan ng Quezon MPS sa patrol car. Mababatid na mahigpit ay pinagbabawal ang pagmamaneho lalo't kung nakainom dahil kasi maaaring dito magsimula ang anumang aksidente sa lansangan. Samantala, aasahan namang makakatanggap ng kaukulang parusa ang nasabing tricycle driver kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, mula naman sa bayan ng Brooks Point, yung kanilang pong matak, ginawaran ng parangal ng pamalang palalawigan dahil di mo sa 100% compliance sa 2025 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. Katropa natin sa balita, Janice Chua. Live report. Ginawaran ng parangal ang Brooks Point Municipal Anti-Drug Abuse Council Umadag ng Plaque of Commendation mula sa pamalaang panlalawigan dahil na rin sa mga programa at patuloy na pagsulong ng mga aktibidad laban sa droga. Ayon na rin sa nakalap na impormasyon ng news team, naabot ng Madak Brooks Point ang 100% compliance sa taong 2025 kaugnay sa Anti-Drug Abuse Council Performance Audit. Iginawad ang parangal na ito sa nasabing tanggapan sa lungsod ng Puerto Princesa City nitong January 26 taong kasalukuyan. Ito mano ay halimbawa lamang ng maayos sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin na ang layunin ay masugpo ang bawal na gamot sa bayan ng Brooks Point. Samantala, tuloy pa rin umano ang mga programang sinimula ng Madak nitong nakalipas sa taon hanggang ngayong taong 2026. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputiin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Sopa. Nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, NEA nagpahayag ng buong suporta sa Palawan para mapataas pa ang electrification sa lalawigan. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Nagpahayag ng buong suporta si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda sa lalawigan ng Palawan upang mas mapataas pa ang antas ng electrification sa probinsya. Ayon kay Almeda, gagawin ng NEA ang lahat ng mga kinakailangan upang mas maabot pa ang mga liblib at malalayong lugar sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa na wala pang kuryente at ito'y mapailawan na. Anya, buong suporta ng NEA upang mas accessible na ang kuryente sa lahat, hindi lamang sa city o poblasyon, maging sa mga komunidad at kabundukan rin. Samantala, gagawin din umano ng paraan ng mga problema na kinakaharap ngayon ng Paleco kaugnay sa mga brownout at blackout. Yan ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape, dahil ito'y merong mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang ating po tamang oras sa alas 6:36 na po ng umaga. Balitang regional. Sa atin naman po ang mga balitang regional. Bangkay ng lalaki natagpo ang nakasilid sa sako sa silang sa lalawigan ng Cavite. Katropa natin sa balita, Bam Conde. Live report. Isang bangkay ng isang lalaki ang natagpo ang nakasilid sa loob ng sako at itinapon sa gilid ng kalsada sa bayan ng Silang Cavite, Lunes ng umaga. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, tinatayang nasa edad 40 hanggang 45 anyos ang biktima. Inilarawan ito na nakasuot ang kulay maroon na shorts at walang pang-itaas na damit. Bandang alas 7 ng umaga nang mapansin ng isang motorista ang isang kahina-hinalang sako sa gilid ng kalsada. Dahil sa hinalang maaring bangkay ng tao ang laman nito, agad niyang ipinagbigay alam sa barangay.
kaagad naman rumisponde ang mga tauhan ng pulisya at nang buksan ng sako, tumambal ang bangkay ng isang lalaki na isinilid sa 2 piraso ng sako. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na impormasyon ng mga otoridad kung may nakitang sugat o palatandaan ng karahasan sa katawan ng biktima. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilala ng biktima, pati na rin ang posibleng responsable sa krimen at ang motibo sa likod ng pagpatay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na gumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala, arestado sa operasyon ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 24 na individual, kabilang ang 2 Chinese national, sa isinasagawang operasyon sa illegal na minahan sa Bugwak, Barangay Tingalan, Opol, Misamis Oriental nitong linggo. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief, retired General Benjamin Accord Jr., isinagawa ang operasyon ng 2nd Misamis Oriental Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Christopher John Viahar, katuwang ang intelligence operatives ng RID-10 at RMFB-10. Sinabi ni Accorda na nakatanggap ng impormasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at mga otoridad mula sa isang confidential informant hinggil sa illegal na aktibidad sa lugar. Nadatnan ang mga suspect na aktual na nag-e-extract ng mineral resources gamit ang mabibigat na kagamitan ng walang maipakitang legal na dokumento na paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Nasamsam sa lugar ang 2 backhoe, 2 generator, 6 na water pump, 2 trommel, 30 kasako ng hinihinalang mineral ores at 2 dump truck. Tinatayang 30,840,000 pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiskang kagamitan at mineral. Express. Balita sa umaga. Karagdagang balitang regional pa rin po mga kabayan, mga katropa. Nasa kote naman ng mga operatiba ng pulisya ang isang empleyado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa kasong robbery extortion sa isinagawang entrapment operation sa Barangay Ugad, Kabagan sa lalawigan po ng Isabela. Ayon po yan sa ulat, kinilala ang suspect na o sa alias na Mona, 35 anyos, dalaga at tubong Tugigaraw City, Cagayan, at nakatalaga sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office 2. Inaresto ang suspect noong pong araw ng Sabado sa nasabing din pong lugar matapos namang ireklamo ng biktimang negosyanteng kinilala lamang sa pangalang Nelia, 56 anyos ng Kabagan, Isabela, na umano'y kinokotongan ng suspect ng pera at mga mamamahaling cellphone. Base sa investigasyon, nakatanggap ng liham ang suspect sa DENR Regional Office 2 na nagsasaad na ang biktima ay nagtatapon umano ng ginagamit na langis at baterya mula sa negosyo nitong isang gasoline station noong Desembre taong 2025. Nitong Enero 23 ay muli nagpadala ng mensahe ang suspect na humihingi muli ng karagdagang 60,000 pesos para umano sa permit at isang mamahaling cellphone. Bunsod nito, napilitan na po ang biktima na dumulog sa Kabagan Police na nagsagawa nga po ng entrapment na nagresulta sa pagkakabitag sa naturang suspect. Express. Balita sa Samantala, plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bawasan ang bilang ng mga aplikante na kumukuha ng lisensya ng digital banking. Ayon kay BSP Deputy Governor Lynn Javier, namumuno ng Department Regulating Banks na sinimulan nilang inaral ang mga applications. Dagdag pa nito na maaaring sa mga susunod na buwan ay makakapili na sila at kanilang isusumutis ito sa Monetary Board.
Magugunitang noong 2025 ay nakatanggap ang BSP ng 3 bagong aplikante para sa digital banking na ito ay maaaring idagdag sa kasalukuyang 6 na digital bank sa bansa. Express Balita sa Umaga. Samantala, plano naman po ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na makipag-partner sa mga ahensya ng gobyerno at civil society groups upang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga mahihirapa. Ayon po yan kay San Carlos Bishop Gerardo Alminaza, layon ng partnership na matiyak na ang mga programa para sa mga mamamayan ay maiparating sa tamang benepisyaryo at masubaybayan ng maayos, lalo na para sa mga pinakamahihirap. Sinabi rin niya nga magsisilbing plataforma ang National Social Action General Assembly o NASAGA 2026 sa buwan po ng Pebrero para sa dialogo sa pagitan ng simbahan at ang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, sinabi rin po ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera na bukas siyang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang mga inisyatibang makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Nauna nang kinondena ng CBCP ang umunoy katiwalian sa flood control projects at nananawagan na ibalik ang pondong ninakaw mula sa taong bayan. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Ipapadala ng White House si Border Czar Tom Homan sa Minneapolis. Kasunod dito sa nagaganap na kaguluhan dahil sa pamamaril ng mga Immigration Customs Enforcement na ikinisawi ni Alex Preti. Sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na kahit na mayroong naganap na pamamaril ay ipagpapatuloy pa rin nila ang malawakang deportasyon. Natitiyak naman nito na mayroong mahigpit na imbestigasyon na gagawin ng mga otoridad ukol sa nasabing pamamaril. Samantala, inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang susunod na hakbang nila ngayon ay ang tuluyang madisarmahan ang mga Hamas. Sa paghaharap ni Netanyahu sa Israeli Parliament, sinabi niya na hindi na mahalaga ang reconstruction ng Gaza. Isinagawa nito ang pahayag matapos na maibalik na ng Hamas ang katawan ng pinakahuling bihag nila. Magugunitang bahagi ng ceasefire deal na napagkasunduan noong pang Oktubre ang pagbabalik ng Hamas ng lahat ng bihag nila, ganun din ang tuluyang pagbubukas ng border para makapasok ang mga tulong. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 45 minutos makalipas na po ang ika-6 ng umaga. Alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. At mula po sa DOST Pag-asa, ating po makakasama si Sir Alzar Aurelio. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Nakakaranas tayo ng malamig na panahon sa ating bansa. Dahil po yan sa patuloy na malakas na amihan. Itong amihan ay kasalukuyan na apektuhan itong malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Inyong papansin, may mga kumpulo na makaulapan sa may bandang silangan ng Visayas. Ito po yung shear line na sa kasalukuyan ay lumalapit sa ating bansa, lalo po sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. At sa ating latest image ng satellite, wala po tayo na namomonitor na LPA, low pressure area o bagyo, lalo na po sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong malakas na amihan ay inaasang magtatagal hanggang Biyernes. Pero pagdating ng weekend, inaasahang bahagyang hihina ang amihan. At sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan ng maulap ang kalangitan at may kasamang mahihinang pag-ulan. Sa Cordillera, Cagayan Valley, kasama na rin ang lalawigan ng Aurora at Quezon. Samantala, ang lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay magiging o makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. At
ibig sabihin nito ay masisilayan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na may hinang pag-ulan. Dahil sa malamig na panahon, dulot ng amihan, ang pinakamababang temperaturang inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay abot ng 24 degrees Celsius. Sa Baguio, aabot ng 12 degrees Celsius. Sa Lawag at sa Tuguegarao, inaasahan po natin na ang pinakamababang temperatura ay aabot ng 21 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Tagaytay, inaasahan po natin ang pinakamababang temperatura ngayong araw, aabot ng 21 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Dahil sa epekto ng shear line, inaasahan po natin na maulap ang kalangitan doon po sa may Southern Leyte at kasama rin ang Caraga region. At dahil sa shear line, asahan ng mga kalat-kalat ng pag-ulan. Itong mga pag-ulan nito ay posibilidad na may katamtaman hanggang sa kuminsan ay may malalakas na pag-ulan. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa mga pag-uulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, ang lalabing bahagi ng Visayas at ganoon din sa lalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga isolated na pag-ulan. At pagdating sa ating kalagayan ng ating karagatan, although malakas po ang amihan, wala tayong gale warning. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas na halos na at least mga 4 na metro. Pero sa mga kababayan po natin na mabalak pumalaot ngayong araw, mag-ingat pa rin dahil sa katamtaman hanggang sa maalon ating makaragatan, lalo na sa may bandang Luzon at sa Visayas. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw na ito. Ako po si Alzar D. Aurelio. Samantala, mariing itinanggi ng aktor na si Raymart Santiago ang mga paratang ng kanyang dating asawa na si Claudine Barreto na iniuugnay siya sa umano'y pagdukot sa kanilang mga anak na sina Sabina, Noah at Kia. Sa isang pahayag kay Bonda noong Lunes na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na sina Attorney Maria Concepcion Jimenez Aquino at Attorney Catherine Jessica Destor Ginigundo, pinabulaan ni Raymart ang mga akasasyong nag-uugnay sa kanya at sa dating personal assistant ni Claudine na si Marisol Acap sa insidente. Ayon sa pahayag, batid umano ni Raymart ang mga naunang panayam ng dating biyenan niyang si Enday Barreto, gayon din ang mga nakaraang pahayag ni Claudine na nag-aakusa sa kanya ng pang-abuso at pagnanakaw. Gayon man iginiit ng kampo ng aktor na walang katotohanan ang mga paratang. Sa naturang live stream, sinabi ni Claudine na humingi na siya ng tulong sa mga otoridad at binalaan na hahabulin niya si Acap kung hindi agad maibabalik ang kanyang mga anak. Binanggit din niya na umano'y natuntunan ng National Bureau of Investigation or NBI ang kinaroroonan ng kanyang dating personal assistant. Ani Claudine, may isang tao din daw na nais siyang saktan bagamat hindi niya na ito pinangalanan. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin ang pong balitang pampalakasan, nadomina ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsisimula ng pagsabak niya sa WTA 125 Philippine Women's Open. Hindi niya kasi pinaporma si Alina Charaeva ng Russia sa score na 6-1, 6-2 sa laro na ginanap sa Rizal Memorial Tennis Center. Labis ang naging kasiyahan at pinasalamatan ni Ayala ang kanyang mga fans na nanonood sa laban nila ng World number 142. Hindi rin niya maipaliwanag ng 20 anyos na si Ayala ang kasiyahan dahil sa matagal niyang pinangarap na makapaglaro sa harap ng mga Pinoy fans.
Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 8 minuto bago po sumapit ang ikapito ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas! Express, balita sa umaga.